Okay. So ayun, nandito rin si Sir Yes Aaron. po. Okay, andito rin si Sir Aaron. Nawala ako dun sa ano nyo sir, yung dun ah, sa Zoom na premium. So ginamit ko yung personal Zoom ko. Ay, ganun sir, sayang. Oo, nag-off kasi yung ano yung PC naggalaw tapos ayun, nag-ano rin ako. But anyway Ah, sir, pwede naman since nandyan kayo. Back up ko na lang siguro yung ano. okay. Mm. So ayun, good evening po sa ating lahat. Okay. So ang dami natin. Doon lang sa isang group na yun Ang dami natin. And anyway, kita nyo rin po ba yung screen ko po? Yes po. Yun, ayos. Okay. So you can add me po or follow nyo na lang po. This is my official Facebook profile. Ang reason po kasi is ang dami pong gumagayang mga scammer or pusher account po na chinachat po yung mga friends po na mag-invest. So actually po ang ano lang po natin is forex education and copy trading po. Yun lang po yung line of business po natin. So ibig sabihin po is nagtuturo po ako ng forex trading. Okay? So yun lang po yung ano natin. And sa hindi pa po nakakakilala sa akin, I'm Alex po. I've been in forex industry for almost 4 years po. Okay? Matagal na po ako nagte-trade sa forex market and yung knowledge ko po, sinishare ko rin po sa mga kapwa po natin na Pilipino po na gustong matutong mag-trade sa forex. Okay? So I started pandemic, yung walang-walang trabaho, ganun. Since ang gamit lang naman nating kapag nagte-trade sa forex market is yung phone natin or yung PC natin. So na-discover ko siya and then until now, ayun, kumikita naman tayo kahit papaano sa forex trading and full-time forex trader na po ako. So nag-resign na rin ako dun sa mga previous job ko. And yung knowledge ko nga po, i-share ko rin po sa inyo para kung sakali maging career nyo na rin po si forex or crypto trading, di ba? Para mas marami pa tayong matulungan. Malay nyo, someday, may mga student din ako na naging mentor na dami rin nilang natulungan. So, siguro, maging ganun din po tayo, di ba? So, tulungan lang. Alright? And this is my community, Forex Learning Philippines. Malaking community siya sa Pilipinas kung saan nandito lahat ng mga learnings. Dito ko siya kino-compile kung gusto niyong panoorin yung mga recorded video. Meron din tayo sa YouTube, yung last na discussion with Ma'am Lady Lynn. If naka-attend po kayo doon, ako po yung nag-coach po doon, yung basic forex market, di ba? If naka-attend po kayo doon, yung manual trading. Okay? So, nandito po siya. Click nyo lang po yung link. I-share ko po dito yung, okay? I-share ko po dito yung link and then yung broker rin po natin. So, lagi natin tandaan guys. Okay, so pang-mute lang po. I-mute ko lang po. Alright? Okay? So, ayan. I-send ko lang po dito yung broker po natin and then yung Forex Trader Community in the Philippines. So Telegram po yan. And then kung wala pa po kayong broker, mag-create lang po kayo ng broker nyo. Doon kasi po tayo magla-live trade. So ifa-fund nyo lang yung account nyo and then magba-buy and sell tayo. Ganun. So ganun lang naman nag-work yung Forex trading. So sa Forex trading, may kanya-kanya po tayong strategy na gagamitin. So idoduplicate nyo lang po yung ginagawa ko. Alright? Okay. But anyway, pa-press nga po yung one if newbie talaga as in zero knowledge sa pagtitrade po. Ayun, one, si Sir Marlon. And press to if may experience na sa trading or naka-encounter na sa trading, ganun. Ayun, si Sir Jayski. Okay, so is it basic or advanced na po trading? Ayan. Pwede nyo pong i-open yung mic nyo or mag-comment po kayo. Wag po kayong mahiya, okay? So, actually, marami pa tayong pag-uusapan every week. So, every week ko po itong gagawin para sa inyo po, okay? So, free po ito. Wala pa akong sinisingil.
Depende na lang kung gusto niyo magpa one-on-one or private mentoring po sa akin. Okay? So, ang pinagkaiba lang naman is yung group. Okay? Kapag private kasi is ah, matatanong lahat doon. doon. Okay, so yung sa iPad, parang kilala ko to ah. So isa ko sa mga student to si Ma'am Alin ba to? Ayun, tama, natawa siya. Okay, so isa sa mga sa private mentoring ka yan. Okay. So kung wala ka namang pera, okay, attend lang po kayo every Tuesday or Wednesday. Okay? All right. Okay. So, one, two, basic. Basic. So, yung mga basic, ano ba yung mga ginagamit yung strategy? Okay. Ano ba yung mga ginagamit yung strategy? Yung mga nagtitrade na sa Forex dyan. Ano yung mga strategy yung ginagamit nyo? Naglo-loss po ba kayo? Or ano yung mga struggle para makapag-adjust po tayo? Hula strategy. Okay. Yan yung number one problem ng mga newbie or even experienced trader na. Okay, yung hula strategy. Ano ba yung strategy yung gagamitin ko kapag nagtitrade ako? Okay. So, napagdaanan din naman natin yan. Okay. So, actually guys, kailangan natin dito ng strategy para kumita tayo consistently. Okay. So, dalawang klase yan. May tinatawag tayong conservative trading. Kung ikaw na tao or ikaw na trader is conservative ka mag-trade, ibig sabihin if nag-deposit ka ng $100 dun sa broker natin which is Light Finance, napalaki mo siya or na-double mo siya within a month, mas maganda po yun. Okay? Pero tama, tama. Hula analysis, okay? So don't worry po, ituturo ko po sa inyo may strategy yung ginagamit ko sa pagtitrade, okay? So dalawang klase po yan, conservative and aggressive. Ibig sabihin ng aggressive is malaki yung return kapag nag-trade ka, nag-buy and sell ka, malaki yung return, okay? Malaki din yung possible na mag-loss ka dun sa account mo. Okay? So sino na po ba dito yung may mga accounts sa Light Finance, okay? Doon po sa broker natin. Kasi doon po kailangan natin ng broker para makapag trade directly. Ako, ayun. All right. So i-share ko po ulit ah. Ayan po yung broker po natin. So register lang kayo, create po kayo diyan and fully verify yung account nyo. And pwede na kayo makapag-start at least $50. Okay? Ayun, meron na. Okay, if naka-register na kayo dun sa link ni Ma'am Lady Lynn, okay lang po 'yon. Okay? If wala pa, pwede kayo mag-register po doon. All right? O yun, copy trading. Mas maganda po yun, sir. Habang nagka-copy trading kayo, pinag-aaralan nyo po yung manual trading. Para in the future, kayo na po yung tinatawag nating master trader. Sila na yung mag-copy sa inyo kapag gumaling na po kayo mag-trade. Okay? So kapag master trader po kayo, sir, is meron kayong commission po doon na tinatawag or may hati rin po kayo doon sa mga nag-follow po sa inyo. Okay? So, ganun po nag-work yung copy trading. So, una nating i-focus muna is yung basic and then advanced tayo para tuloy-tuloy, di ba? Para mas masaya. Sir, Okay. pwede 1 month na kasi ako halos nagka-copy trade. Parang wala pa ako nakikitang Mm-mm. improvement. In- Ayun, kaya mm. kaya gusto ko mag-manual. Okay. Ano po yung improvement? Naglo-loss po ba yung pinagkokopyan nyo or ano po? Ah, okey lang po ba ipakita ko? Ah, Okay po, pwede po. Alright. dali lang po, Para transparent po tayo kung ano yung mga Mm, na-experience nyo po. sige Ah, po. Kasi ano ba 'yun? Dali lang po, yung mouse ko kasi naglolo ko, eh. sige lang Hindi po. ko alam. Mhm. Let me know po if i-share nyo. Puwede po ba ako mag-screen share Sige, sige, sige po. Hold on lang po. Check ko lang dito. para po makita niyo po? Sige, sige po. Asan na yan? Ah, ayun. Ah, Ayun. ayun Sige na. po, Gawin eto ko po na. kayong host na lang. Ayan. Sige po. Ayan. Ay, sorry po, Sige, ayos lang po. Ayun. Nakita niyo na po ba yung screen ko or Wala pa po, sir.
Gano'n. So kailangan kong wait lang po, Mm. biglang nagbagal yung laptop ko, eh. Okay lang po yan, sir. Hmm. Dali lang coach, malapit na, ayan na. Sige, sige lang po. No worry po. Ayan po. Ayan coach. Ayun. Alright. So, kita Ayan natin. kung mapapansin niyo, eh, sobrang ano, Mm. 1 month na halos siya. Mm. Pero pansinin niyo po sa baba, ayan. Ayun. So, ilan po ba yung nag-start kayo na nag-copy trading? Ilan po yung total fund nyo? And then, ilan po yung 100 po. 100. Okay, so Mm. 99. Sino po yung pinagkopya nyo para ma-check po natin? Yung pension EA. Pension EA. Mm. Ito. Okay. Opo. Okay. So, sabi niya dito, makikita nyo sir, 3%. So, ibig sabihin, conservative lang siya. Kapag Mhm. nag-trade tong ito, yung pension EA na yan, is Mm. probably is 5 to 10% lang yung target niya. So, conservative lang siya mag-trade. Kapag nag-copy Mhm. kayo sa kanya is possible na malit lang yung kitain nyo. Ganyan. Hmm. Sa 100. So right now Mm. ano siya, nagne-negative siya, $1.41. So good thing, maganda rin siya. Pero Mm. yun nga, depende sa capital nyo po sir. If mas malaking capital nyo and then nag-copy trade kayo sa kanya, mas malaki din po yung return kapag sa copy Mm. trading. Pero kapag kayo yung nag-manual mismo, okay, Mm. possible na mas malaki din yung kitain nyo, possible din na mas malaki din yung loss nyo kapag wala pa kayong strategy na tinatawag Mm. po natin. Okay, so dito sa screen nyo sir, makikita nyo ang daming pwedeng pagkopya na yan. Trading Capital, Super Safe, sabi niya. Mm. Ang magandang pagkopyan sir is yung mas maraming nakakopy. Let's say itong Trading Capital, 498. So ibig sabihin, 498 na tao yung nakakopya sa kanya. And 3 million USD ata to. 3 USD. Okay? Hmm. Ayan siya. Okay? So pagka ganito po ba, pwede ko 'tong i-stop? Yes, pwede nyo po Sa yan. Pindutin nyo po yan. Ayan. kaso nga lang parang ano, tama ba? So kumbaga lumalabas natalo ako ng ano, Ayan. Makikita ah, nyo po, stop copying, sabi niya. Nakalagay dyan. mm. So ang mare-receive ko na lang is yung $96, Exactly po. 96.46. 96. Parang nag-loss lang kayo ng $4. Okay. Mhm. Okey. Pwede nyo naman pong Ah, pag-try yan if magka-copy kayo or manual. Kung gusto nyo po is mag-manual ko, manual nyo po yan. mm, Pwede rin naman po. sige po. Ah, stop ko na, okey na po ba? Stop ko na yung ano? Okay. Okay po, okay po. Ayos lang po. Sige po. May mga question po ba kayo or wala? Sandali lang po, Mm. wala naman. Actually marami. Sige po. Lalo na yung sa pagta-trade, yung manual trading. Pero siyempre I know na i-discuss niyo yun later. Sige po. Alright, okay. Ayun, pwedeng pa-host po ulit. Sorry, na ano po ako sa host. Pa-host lang po yung 3 dots sa gilid. 3 dot, Po, yung sa tapos pangalan ko po. make host. Ayun Yes, po. Okay ayun. po. Ayun na po. Ayun, alright. Thank you. Thank you so much po. Okay. So si Sir, doing copy trade. Ayun. Doing copy trade, may nakita ko dito may mga manual trader. So maganda po 'yan yung mga manual trader. So dito guys sa forex trading maraming opportunity po. Okay? So pwede kang maging prop firm trader. 'Yun, i-discuss ko 'yun in advance. Okay? But right now, focus tayo. Okay? So bakit? Baka tanungin niyo ako, coach, bakit ka nag-trade sa forex instead of crypto or stock market? Okay? 'Di ba? Tatlong klase 'yan. Pwede tayong trade sa stock market, crypto or forex. Okay? Ang reason is sorry. Ang reason is mas malaki kasi yung trading volume sa forex trading. Ibig sabihin maraming participant, hindi lang
tayong mga retail trader. Kasi ang tawag sa ating mga nagtitrade na malilit yung capital, retail trader. Okay? Ang mga kalaban po natin lagi dyan is yung tinatawag na institutional or yung mga malalaking bangko. Let's say yung mga bangko dito sa Pilipinas like BDO, BPI, ano pa ba, lahat ng kilala nating bangko, nagtitrade po yan sa forex market. Okay? Alam nyo guys, yung pera natin na dinideposit sa kanila is ginagamit nila yun para i-trade sa forex market. So ganun sila, di ba? So dinadiversify nila. Yung iba, pinapautang nila sa mga lending company, ganyan. Okay, what more kapag tayo mga retail trader or manual trader, mas alam natin mag-trade, kaya nating i-compound na tinatawag or palakihin yung kapital natin. So take note guys, ang kinikita natin dito is dollars po. Okay? Hindi peso kapag nagti-trade tayo. So if you can see here dito sa trading account ko, okay, may trading account tayo dito, may $200 tayo dito yung starting na nakapag-profit tayo ng $53 in just one day. Okay? So ganun siya nag-work guys. Okay? So magba-buy and sell dito. Nakikita niyo po ba to sa MT4 ko? Ayan. 'Di ba? Live trading po 'yan ha. Ito po yung live market. Okay? So pipindutin ko yung buy. Kung gusto ko mag-buy, if sa tingin ko akyat yung price, magba-buy ako. If sa tingin ko babagsak yung price, magse-sell naman ako. Vice versa. Dalawang klase lang 'yan. Alright? Pero ang gagawin ko is a-applyan ko ng strategy. Ano ba yung mga strategy ginagamit ko sa pagti-trade? Okay? So yun yung aalamin natin naman. Okay? 'Di ba? Exciting ba? Alright? Okay. So live trade to gumagalaw siya. So nandito. Alright? Okay. But anyway, continue natin. Continue natin yung ano natin, discussion natin. So forex trading is exchange of one currency to another or ibig sabihin is palitan ng pera sa worldwide. Okay? So like Philippine peso, US dollar, palitan. So maraming participant. Kaya mas nag-focus ako sa forex trading kasi maraming participants nga. Okay? Mga big company like Amazon, Microsoft, nag-invest or nagtitrade yan sa forex market. So ganun kinaganda. Alright? So tayong mga maliliit yung kapital, pwede tayong sumabay sa mga malalaking kapital kung paano sila mag-trade. Alright? So ganyan siya. So yung cryptocurrency, discuss ko yan next. Alright? So sa Forex is Monday to Friday open po siya and siya yung pinakamalaking market sa buong mundo. Okay? And makikita nyo yung average na kinikita is $6.6 trillion po. Ganyan kalaki, di ba? So tayong mga maliliit yung kapital, pwede tayong kumuha ng kahit $10 or $5, di ba? Every day. At least, after a month or after a week, pwede natin siyang ma-withdraw. Di ba? So ganun yung kinaganda sa forex trading. And lagi kong sinasabi sa mga student ko kapag newbie ka, may $100 ka, huwag kang nagmamadali. Lagi mong i-compound or dapat may target ka sa pagtitrade every day. Okay? Yung iba kasi is very aggressive, gusto nila mag-double yung pera nila. So hindi po ganun guys, okay? Kapag naging trader tayo, naging forex trader tayo, lagi natin tatandaan na hindi po easy money si forex trading. Okay? Pero pwede tayong kumita dito. Alright? Okay. So 6.6 trillion a day. So 7 trillion na yan. So hindi to updated. Alright? So ganyan kalaki. Okay? So ang average sa crypto naman, kapag nagtitrade ka sa crypto, like Binance, if may Binance account ka, 4.1, 52 billion lang. Okay? Mas maliit. Si Forex, trillion na. Ito, billion pa lang. Diba? So saan ka sasabay? So sa Forex tayo, diba? Alright? And how to start in Forex market? Actually, napakadali lang. Kailangan mo lang internet connection, device, kahit anong device. Pwede yung phone mo, tablet, or PC. Sa akin nga, ginagamit ko lang is tablet sa pagtitrade. Okay? So, yun lang yung mga kailangan ko. Nung nag-start ako ng trading, phone lang nasira yung gamit ko. And right now, nung kumita na ako, nakapagpundar na ako ng laptop, ganun, PC. Okay? So, ganun siya. So, may improvement. And third is knowledge and skill. So, ito yung napaka-importante. Okay? Ito yung hindi makukuha ng ibang tao sa atin once we learn forex trading.
Kasi dito natin ma-develop yung strategy natin. Okay, yung emotion, risk management na tinatawag. Okay? So, mahababang discussion to, itong knowledge. Okay? Okay. So, of course, how to trade in Forex market. Open ka lang ng MT4 account mo sa broker, mag-register ka lang, and then i-connect mo lang siya sa MT4 mo. Okay? So, ganito yung interface niya sa MT4 or MT5 sa PC. Okay? So, ganyan yung itsura niya. Iba rin sa phone. So, magkaiba silang dalawa. Okay? Pero may button pa rin silang dalawa, buy and sell. Okay? Okay? So, Forex broker, napaka-importante ng Forex broker. Bakit? Kapag walang Forex broker, hindi tayo makakapag-trade sa Forex market. Okay? So, si Light Forex or Light Finance, siya po yung legit na broker po natin. So, napakaraming broker po, actually. Okay? Pero ang ginagamit ko sa tagal ko ng trade is si Light Finance or Light Forex po. Okay? So, ayan siya. Trader, ikaw, trader. Kailangan mong mag-register sa broker. And then, ayan, execute ka ng buy and sell. So, winning trades and losing trades. So, si dealing desk ng bala or yung broker natin. Okay? Kasi sa broker, dito tayo nagdi-deposit or nagwi-withdraw ng funds po natin. Okay? Next is money exchange store. So, mga traditionally, ito yung money exchange store dati. Hindi pa uso yung MT4 na yan, ganyan. Hindi pa uso yung mga broker. So, sa money exchange pa tayo dati. Okay? So, pinapalit natin yung pera natin. Alright? Okay? Alright, so ayun, nawala. Okay. So next is yung participant in Forex market. Kaya mas nakafocus tayo dito. Kasi nga, ang daming participants. Yung sinabi ko sa inyo kanina is commercial banks, international or local bank. Okay? Yung broker natin, participant din yan. Okay? Individuals, tayo or ikaw. Okay? Companies, Amazons, mga big banks, central bank, or Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay? Yung Bangko Sentral ng Pilipinas, nagtitrade din yan sa Forex market. Okay? Alright. So, ganyan kalaki. Kaya napakalaki ng trading volume niya every day. 7 trillion or 6 trillion a day. Okay? And ano yung mga tools na kailangan natin para makapag-start sa Forex trading? So, napakasimple lang. Mag-download ka lang ng MT4 or MT5 dyan sa phone mo, sa Apple Play Store, or sa PC mo. Okay? And of course, yung trading view. Okay? So, sinong nakakalam ng trading view? Okay, wala. Alright. So, ito yung trading view, guys. Papakita ko sa inyo. So, ito yung trading view natin. Sa trading view, apps din po siya na pwede nyo ma-download sa App Store. Dito, kompleto na lahat po. Okay? So, let's say, gusto kong mag-trade ng Euro USD. So, ibig sabihin, Euro palitan sa dollars. Okay? So, yan yung i-click ko. So, mag-analyze ako ng trade kasi nga, trader ako, manual trader ako. Gusto kong mag-analyze ng trade kung magba-buy or sell ba ako. Ayan. Ayan. So, lumabas si Euro USD. Hanap tayo dito. So, ayan. Lumabas si Euro USD. So, kita ko dito yung overall picture ng tinitrade ko. Okay? So, ganyan siya. So, ano nung price ng euro? $2. So, ibig sabihin, bumagsak yung euro. Di ba? Kung bumagsak yung euro, anong expect nating gagawin dyan? So, strategy naman na tayo ngayon. Anong expect natin dyan? Ano yung mga comment nyo dyan? Are you going to sell or buy tayo dito? So, basic strategy lang muna tayo. Ano po? Sorry. Buy, may nagsabi si Sir Jason buy. Sabi ni Sir Edmund sell. Okay. So, pwede yung dalawa, buy or sell. Okay. Pwede yan. But if you can see here, dito sa Euro USD natin, sa chart natin, using trading view, itong trading view natin, okay? So, kung mapapansin nyo, bumagsak yung euro. So, ibig sabihin, yung palitan ng euro sa dollars is bumagsak.
So yung euro mahina, yung dollars lumakas, 'di ba? So kung ako dito, kung ikaw may nagsabi kanina ng sell, so pwede 'yon, sell. Okay? Kasi nga pabagsak yung price ng euro. So pag nag-sell ka dito, nakita ko na magse-sell ako dito, babalik naman ako ng MT4 ko. Ayan. So magta-try tayo mag-sell. Hanapin ko dito yung pairs na Euro USD. Okay. Nandito siya sa gilid. Okay? Kung gusto niyo hanapin yung pairs na gusto nyo, nandito siya sa pinakagilid. Okay? So hanapin nyo lang EUR. So major pairs po yan. Ayan. So nandyan siya, EUR, EUR. Ayan siya. Ayan, Euro USD. Chart window. Ayan. Ayan. So pansin nyo guys, 'di ba? Parehas yung sa MT4 natin, parehas din yung sa TradingView, 'di ba? Ang mas maganda nga lang dito is kitang-kita natin yung candlestick. Okay? Compare dito sa MT4. So pwede niyo pagsabayin 'yan. So ibig sabihin magse-sell magse-sell ako kasi nga sasabay ako. Okay? So ang gagawin ko, magse-sell na ako dito. Kita nyo 'to? So ayan, sell. Lumabas yung sell. 'Di ba? So ayan, nag-sell na ako. Kita nyo dito sa baba. Eto guys, nakikita nyo po ba 'to? Ayan. So ibig sabihin, kapag ganyan na negative, sabi niya negative 0.18, so naglo-loss ako ng centavos lang into dollars. Okay, kapag nag-1 na siya, 1.20, so ibig sabihin naglo-loss ako ng $1.20. Okay? Mawawala yung negative na yan kapag bumagsak siya. Ayan siya, gumagalaw siya guys. Okay? So ganun lang. Okay? So analyze natin sa TradingView and then lipat tayo sa MT4. Okay? Alright, so gets po ba yan? Okay? So gusto ko yung magiging assignment natin, navigation muna, navigation ng MT4 natin. Okay? Para mas madali. Okay? Coach, Yes po, yes po. ano yan, nagbabayad kayo ng TradingView or free lang siya? Yes, pwedeng free po. Meron din siyang premium. Okay? Pero sa akin is naka-free lang naman din po ako dito sa TradingView. Okay po. So free Okay po po. 'yan. Kung gusto niyo maglagay ng mas maraming indicator, nasa premium po kayo, magbabayad kayo every month ganun. Ng mga 400 pesos or 500 pesos a month. Ganun. So same lang naman sila, yung chart nila dito. Ang pinagkaiba niya lang yung spread na tinatawag. Okay? Sige po. Ayan. Thank you Any po. question pa po para mas maganda? Turo mo Green po muna. okay. Turo mo sir yung Fibo po. Yung Fibonacci retracement strategy. Advance si Mama. Advance. Ayun, sagot ni Sir Jeski, pwede po ba mag-sell kahit wala ka pa na buy? Pwede naman po. Pwede sir. Pwede kang mag-sell, pwede ka rin mag-buy. So pwede nyo rin gawin, let's say 'di ba ako dito, nag-sell ako, 'di ba? Kita nyo nag-negative ako. Pwede rin naman ako mag-buy at the same time. Okay? So dalawa, kita nyo? May sell ako, may isa akong sell, may isa akong buy. Ayan. So, itong isa nagne-negative, itong isa nagpa-positive. Pero overall, nandito sa baba, ayan siya. Negative pa rin ako. Okay, so pwede nyo pagsabayin yan. Buy or sell. Okay, how to predict na tataas ang graph? Okay. How to predict na tataas ang graph? Okay, isa sa mga strategy na pwede natin gamitin dyan is yung tinatawag nating trend line. Okay? So, advance na kayo tanong Okay? So, let's say itong ginawa ko is trend line na tinatawag po yan. Okay? So, ano yung mapapansin nyo sa watermark? Euro USD 1H. Ibig sabihin niya nasa 1 hour time frame ako.
pwede akong lumipat ng bawat time frame. Okay? Kung gusto kong mag-trade sa 1 minute, 3 minutes, or 1 hour. Okay? So, ganyan pa rin yung price niya. Okay? Ano yung strategy yung gagamitin natin? So, ito yung tinatawag nating trend line. Makikita natin dito sa trend line na yan is bumagsak yung price. Okay? Gumawa ka lang ng arrow pababa. Ayun, nawala. So, tawag dyan is trend line. Okay? So, once na-identify mo na yung trend line, ano yung gagawin natin? Okay? Okay, kaya nga sabi ko kanina, 'di ba? Mag-sell kasi nga sumasabay lang ako sa agos. Okay? Kumbaga sa ilog, 'di ba? Pag paagos, sasabay tayo, hindi tayo magka-counter. So ito yung minsan pagkakamali din ng mga ng mga newbie trader. In-expect nila na aakyat na yung price. Pero ang normally na mangyayari diyan is ganyan. Bumabagsak siya. Meron lang siya mga maliliit na pullback na tinatawag, okay? So advance na rin 'to, pullback na tinatawag 'yan. Tapos ang target niya yan is pabagsak talaga. Okay? So may mga opportunity pa rin diyan. Pansin niyo, 'di ba? May mga green candles 'yan. Okay? Yung mga green candles niyan umakyat tapos bumagsak ulit. So ibig sabihin is akyat siya ng konti and babagsak. Yun talaga yung main goal niya. Alright, good question. Pag ganyan po ang chart pabagsak po, kailan po natin malalaman kung tataas ang chart? Okay. Sad to say is hindi po natin alam kung kailan siya magre-reverse. Okay? Hindi po natin alam siya kung kailan magre-reverse. So pag-aaralan natin 'to, guys. So dapat magiging assignment din natin everyday at least one chart, okay? Open niyo yung trading view niyo, pag-aralan natin yung trend line. Okay? So ito yung unang magiging assignment natin. Once na nalaman natin yung trend line sa advance, mas madali na natin. Okay? Tingin ko depende sa market. Laging nagdedepende sa market. Okay? Hindi natin control yung market. Okay? So tayo, sumasabay lang tayo kung ano yung talaga yung price. Kumbaga, bumili tayo ng sibuyas nung nakarang araw, di ba? Mura siya. I mean, bumili tayo today ng sibuyas, mura siya, and then following days is tumaas na. Okay? Dahil may hoarding na. So hindi natin kayang i-predict yung market, pero kaya nating sumabay sa market. Okay? So ganun siya. Aalamin lang natin kung saan papunta yung market. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo kanina na ilog, di ba? So sumasabay tayo. Yun din yung strategy na ginagamit ko sa pagti-trade. So hindi ako gumagamit din naman ako ng indicator, yung mga nakikita nyo dito. Ayan, mga indicator. So explain ko yung indicator isa-isa din. Okay? So ganun siya. So sumasabay lang tayo. So pag-aaralan natin 'to, Euro USD into 1 hour time frame. So kanina gumawa tayo ng trend line, tapos gumawa tayo ulit ng trend line dito. So dalawa na yung trend line natin, di ba? So pansin nyo, di ba umakyat siya, tapos bumagsak ulit siya. So paano ko nalaman yan? So paano natin nalaman na nag-reverse na siya? Kasi nga, binutas niya na itong trend line natin dito. So take note yan, guys. Yan yung trend line. Kung saan papunta yung price. Okay? So dalawa na yung trend line natin. Umakyat siya, tapos bumagsak. So dito naman, so anong gagawin natin? Di ba? Magse-sell tayo. Di ba? Okay, any question? Okay. Strategy na kaagad tayo, di ba? Advance na mag-isip, no? Advance na, no? Okay. Alright, so trend line, ha? Okay, so saan nyo ipa-plot yan? 1 hour time frame, sa higher time frame. So pwede nyo mahanap yan into 4 hour, 2 hour, 3 hours time frame. Pwede nyo rin mahanap yan sa 1 minute time frame. So pwede kayong lumipat. So nasa 1 hour time frame ako, tapos punta ako ng 1 minute, lumiit. Mas lumiit yung candle. Di ba? Mas lumit yung candle. Pero nandun pa rin yung trend line na ginawa natin. Di ba? Ayan. Ayan. So meron siya.
So every second gumagalaw po yung candle na yan. Okay? Every second. So may opportunity tayo. So balik tayo ng 1 hour kasi ito yung favorite time frame. Time frame ko kapag nagte-trade. Okay? So trend line, ayan, hanapin natin. 'Di ba umakyat siya? Ayan, tapos bumagsak. So logically, if titignan natin, saan na siya papunta? Sa makakasagot po. Saan na siya makakapunta? Kung gusto nating compound yung $100 natin, 'di ba? Tapos nagma-manual trade tayo, tapos hayaan lang natin siya. Pabagsak, ayun, exactly, tama. Okay. Pababa, ayun. Kasi nga, na-identify natin using trend line. 'Di ba? Gumawa tayo ng line. Kung babasahin natin yung market behavior ng tinitrade natin, EURUSD, kung yan yung tinitrade nyo, ayan. So, babasahin lang natin yung behavior niya and then sasabay tayo. 'Di ba? So, simple strategy na kagad yan. Alright? Ano pa? Ano pang question? Wala na ba? Wala ng question? Okay. So, pwede niyong pag-aralan yan sa TradingView. Mag-download lang kayo sa apps or sa PC nyo. Okay? And then, focus kayo lagi into 1 to 3 pairs lang. Okay? Ano yung mga pairs natin? EURUSD, maraming currency pairs. Pwede rin GBP-USD. Lahat, ayan. GBP-USD. Kung yan yung gusto mong i-trade. Okay? So, napakarami. Okay? Ayan, GBP-USD. Okay? Anong gamit yung time frame? Okay, so as ni Sir Jason, ano yung gamit kong time frame? So, depende. Okay, ang ginagamit kong time frame since swing trader ako, ang tawag natin sa mga kapag may narinig kayong terms na swing trader, nagfo-focus sila into higher time frame like 1 hour, 4 hour hanggang pataas 1 day. Okay? Kapag may narinig kayong scalper naman, sila yung mga scalper trader, nagfo-focus sila sa lower time frame like 1 minute, 5 minute, doon sila nagti-trade, doon sila naghahanap ng ano nila, strategy nila. Okay? Doon sila nagba-buy and sell. Okay? Ano pa? Ano po ba ang best time frame pag manual trading? Okay, so highly suggest kapag newbie ka and magma-manual trading ka, look for a higher time frame like 1 hour or 4 hour ganyan. Okay? And then mag-execute ka lang ng isang trade in yung lot size mo 0.0 something lang. Okay? Wag yung one trade lot size kasi probably baka mag-wipe out yan. Okay? Reserve na lang. Okay, reserve nyo na lang, ma'am. Reserve nyo na lang dahil advance na yung Fibonacci